Matapos tiyanigi ng magnitude 6.7 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental noong Martes, ilang residente sa bayan ng Maasim, Sarangani Province ang naniniwalang senyales umano ang pagkakapadpad ng sandamakmak na isda sa dalampasigan ng naturang bayan noong linggo, 2 araw bago ang nasabing pagyanig. Pero may paglilinaw naman ang Provincial Environment and Natural Resources Office Sarangani kaugnay nito. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Matapos ang pagdagsa ng banye-banyerang isda sa dalampasigan ng Maasim, Sarangani noong January 7, may ilang nagpost sa social media na may mangyayari raw na lindol. Sa post ng isang netizen, katulad daw ito sa nangyari sa Japan. Matapos ang 2 araw, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental na naramdaman maging sa bayan ng Maasim. Kaya ang residente ng Maasim na si Presi Tabora sinabing senyalis raw ng lindol ang pambihirang pagkakataon ng pagdagsa ng sandamakmak na isda sa dalampasigan sa kanilang lugar. Kulbaan ako dahi, wala ko muhigda. Perting kulbaan ako, konektado. Kay posible man nga mudag sa ang isda ng pagkadaghana. Ang iba pang residente at mga may-ari naman ng iba't ibang beach resorts kung saan napadpad ang mga isda, naniniwala rin dito. Sa akin, parang konektado sa lindol na yun, sa isda. Hindi rin natin masabi na hindi totoo yun. Kasi yung matatanda noon, yan ang mga sinasabi nila. Karong man lang nahitabo nga ato kadagan. Paglinog, maabot ang paggawa sa bulinaw. Amo na lang mga muyo, mga andam. Ngunit nilinaw naman ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Sarangani na walang kinalaman ang nangyaring lindol sa pagdagsa ng mga isda sa dalampasigan ng Sarangani. Epekto raw ito ng upwelling na may kinalaman sa sirkulasyon ng tubig sa dagat. I cannot categorically say na may connection yung mga ganyan natural phenomenon. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News.